Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Well, syempre, pagbabalik nga po ni Mengay sa 8 Bulaga, marami na naman pong natuwa, marami na naman pong nag-react, at marami na naman po nagko-komento. Sabi ko nga po sa inyo, si Mengay parang ano yan yung palos, mahirap pong hulihin, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, sa dami ng mga Pilipino sa airport, nakakalusot pa rin po si May, no? Kumbaga, hindi natin alam kung kailan siya umalis, kung kailan siya dumating. Basta, lalabas na lang po siya sa Itbulaga, di po ba? Pero gaya ng sinabi ko, paano po kayo nakakalusot yung mga bagay-bagay na ganyan? Lalo na't congressman yung kasama mo, at kumbaga Main Mendoza naman yung isa. Hindi po ba? Hindi, sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Marami kasi nagsasabi, hindi, maluwag na kasi ang naiya. Meron na po, pwede ka ng private, sa likod ka na lang dadaan. Hindi po ba? May mga bagay-bagay na ganun yung sinasabi nila. Pero gaya ng sinabi ko, mahirap naman po talaga makipagtalo. Hindi po ba? Bakit naman po dadaan sila Mengay dun sa likod kung po pwede naman pong sa harap? Hindi naman po sila gaanong, kumbaga, o wala naman po silang issue. Hindi po ba na kinakatakutan? Ibig kong sabihin, komportable ka na lumabas sa harapan. Kasi kung sa likod ka lang dadaan, may kinakatakutan ka na dudumugin ka ng tao. Hindi po ba? Pero dito, alam natin na sa Itbulaga lang naman si Maine. Hindi po ba? Wala naman po siyang ibang kung palabas. Tapos sinasabi na nga po nila na hindi na nga po raw gaano sikat si Mengay dahil bibihira na nga lang daw itong mag-post at bibihira na lang daw po ito mag-update. Na totoo naman po, di po ba? Kasi kung ako tatanungin nyo, yun at yun pa rin sasabihin ko eh. Na wala naman pong update kay Mengay. Kaya normal lang. Pero bakit kailangan pa ni Mengay na dadaan sa likod? O, hindi, para lang clear, mga kaaldab, para lang po balinaw yung mga nagtatanong at talagang napapaisip kung kailan nga po ba dumating si May Paul Carson. Tapos aalis din to yun, mga kaaldab, sa May 9. Sigurado, 101%. Di po ba? Tapos sa Lunes, wala na naman si Mengay. O, matik na yan mga kaaldab. Ito yung ebidensya at resibo na maluwag na nga po talaga kay Mengay ang Itbulaga. Hindi katulad dati na kapag uma-absent si Mengay ng 2 araw, galit na yung management. Di po ba? Agad-agad mapupuntahin na si Mengay at madalang po yung absent ni Mengay. Kung titignan nyo po sa tape, di po ba? Sa GMA Kapuso, mabibilang nyo yung absent ni Mengay. Pero ngayon, makikita nyo, di po ba, kapag ka nawala si Mengay, minsan 2 linggo, 1 linggo po bago dumating. Ganyan po ka laki ng pagbabago. Di po ba, kung absent ka nga lang ng 1 linggo sa Itbulaga, tsapera ka na, tanggal ka na, tapos suspendido ka pa. Depende sa, kumbaga sasabihin mo na kayso ganito, kaya ka absent. Pero kay Mengay, di po ba, magbabakasyon lang. Talagang pinapaboran pa rin po nila. Talagang masasabi nila na kumbaga mga kaldab na yung tipong okay lang, di po ba na sinasabi ni Mengay, tanggalin nyo na, di po ba? Ang baba na kasi ng talent fee ng Itbulaga kung ikukumpara po dati sa Tape Incorporated. Kasi ito yung katotohanan po sa mga hindi po nakakaalam, mababa po ang bayad sa TV5 sa Itbulaga. Yung kontrata nga po nila yan, hindi po daw kung malaki. Di po ba? Sabi nga ni Tito Vic and Joey, sila na po nag-adjust ng sweldo. At sinabi naman po yan ni Jose na kahit mababa yung sweldo, tuloy pa rin po daw yung pagbibigay nila ng saya, pamimigay nila ng papremyo. Hindi porket namimigay po ng papremyo na malaki, malaki na rin po yung sahod. Sponsor po yung nagbibigay. Kaya nga sabi ko sa inyo, di po ba,
namimigay ang Eat Bulaga tape sa mga nanonood. Pero hindi po nila pera yon. Pera po yun ng mga sponsor, mga advertiser na nagpo-promote po sa kanila. Kaya po may pera sila. Kaya ang sinasabi nila, paano pang kakapusin yan? Ang laki ng pinamimigay ng ni bossing sa 1 for all for one. Ganun din naman po sa tape, di po ba? Ganun din yung mga binibigay nila. Pero bakit lugi pa rin? So, kayong namimigay pa ng mas malaki. Kasi bukod sa mga bigas, grocery, napakarami pang papremyo. Tapos lugi pa kumbaga hindi pala nakapagbabayad sa GMA Network. Sinasabi ko lang po ito para lang klaro sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. At gaya po nito, mainit na mainit ngayon ang issue kina Alden Richards at kay Daniel Padilla. Maraming kumakalat ngayon sa YouTube na sinagot daw po ni Alden Richards yung mga issue sa kanila ni Daniel Padilla. Common sense, hindi po mahilig pumatol si Alden dyan. Never pong kumbaga makikisaw-saw yan. Basta siya, trabaho lang. Kung ano po yung nababasa ninyo, napapakinggan, napapanood sa ibang channel, nababasa sa mga website, normal lang yan. Basta ang importante, kung ano po yung napakinggan nyo, napanood nyo sa interview sa 24 oras, patunay lang po yun na walang relasyon sila Catherine. Talagang nag-a-adjust nga po sila ng tanong. Pansin nyo, hindi siya direktang tumatama kila Alden at kay Maine. Bagamat may pahabol, pero normal lang yun. Ang punto natin mga ka-Aldab, hindi magawang rektahin na ano bang kayong dalawa, may namumuo na ba, may aasahan ba yung mga fans ninyo, etc. etc. Di po ba? Wala wala naman po talagang ganun. At kumbaga natabunan na naman siya kasi bumalik na si Mengay sa Itbulaga. Alam naman po natin na kapag nasa Itbulaga si Mengay, talagang hahatak na naman to na maraming, di po ba, viewers. Ngayon ang tanong, kung real talk to mga ka-Aldab, kung magge-guess nga po ba si Alden Richards sa Itbulaga, yan yung tututukan at aabangan po natin. Sabi ko nga po sa inyo, kung sakasakali man pong mag-guest si Alden Richards kasama si Catherine, mas maganda. Di po ba? Pabor yan sa Itbulaga kasi kahit papaano yung ratings niya o yung pagbagsak nila, kahit papaano aangat. Di po ba? Alam ko marami na naman magre-react sa akin nito. Marami na naman magsasabi na hindi naman bumagsak ang Itbulaga. Hindi naman po ako namimilit. Kung ano po yung pananaw at opinion po ninyo, nire-respeto natin yan at ginagalang. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.